Welcome to Europe, where famous landmarks define each country. En France, vous apercevrez la tour Eiffel qui se dresse au-dessus. L'Italia mette in mostra lo storico Colosseo. In Deutschland steht das Brandenburger Tor für die Einheit. And in the United Kingdom, Big Ben's chimes echo through London streets. London is of great historical significance for the Iglesia Ni Cristo Church of Christ in Europe. History was made when the local congregation of London, now known as the Local Congregation of Battersea, England, was officially established on September 3, 1973. From these humble beginnings, the church has flourished and spread throughout Europe. On the 17th of September 2023, the Church of Christ commemorates 50 years in Europe. To commemorate this historic event, thousands of church members from different countries all over Europe gathered to attend a grand celebration event at the Oval Arena, Wembley. The main part of the celebration was the evangelical mission and worship service to God, which was led by Brother Eduardo V. Manalo, the Executive Minister of the Church of Christ. Dat de kerk 50 jaar hier in Europa kan ontstaan, is zeker een belangrijk moment. Het is ook belangrijk voor mij om ook als Belg dit kunnen meemaken, dat de kerk uitgegroeid is over heel de wereld en ook al 50 jaar bestaan kan vieren hier in Londen. Hemos estado haciendo oraciones devocionales para este momento, todos los del distrito, para que todo salga bien, para que todos podamos llegar bien y cumplir nuestras obligaciones. Het 50-jarig bestaan in Europa is een hele grote zegening, omdat je kan zien dat de kerk blijft groeien. Niet alleen in de Filipijnen, niet alleen in Amerika, maar ook in Europa. En dat kan je zien doordat de kerk 50 jaar al bestaat in Europa en still counting natuurlijk. En vooral omdat Eduardo nu hier is, dat wij hem kunnen horen prediken, dat maakt het nog specialer voor ons. Brother Eduardo Manalo continued to remind us that we need to be strong and steadfast and firm in our election. There are going to be different things we experience as Judgment Day gets closer, so we can't let go of our election. Deze eredienst heeft mijn hart geraakt en de les zal mij altijd bijblijven om voor eeuwig en mij te versterken om mijn taken uit te voeren. Coinciding with this, connected via live streaming from the church's central temple in the Philippines, the 39th commencement exercises of the Iglesia Ni Cristo Church of Christ School for Ministers was held, wherein 504 graduates with a degree of Bachelor of Pastoral Studies and Evangelism took their oath as ministerial workers. My promise to Almighty God is to devote my time, my energy, and doing everything that I have to do in order for me to help the church administration in bringing the gospel, in edifying the brethren, wherever that will be assigned. As a new regular worker within the Church of Christ, I promise to strive my utmost to ensure that the brethren, wherever I may be assigned, will be loyal in obeying the commandments of God, no matter what the culture may be around them, so that we can be assured of attaining salvation come the day of judgment. Also on this sacred occasion, 32 newly ordained ministers were added to the church, many of which were sons of ministers who decided to join the ministry after heeding the call of the executive minister during the rededication of the house of worship of the local congregation of Battersea, England in 2013. It's truly an overwhelming feeling, joy and happiness, and we can really feel the love and mercy coming from our Almighty God.
There's no greater calling than to be in the ministry, to be of service, and to be united to the call of duty of the executive minister. So we're extraordinarily grateful. We're brilliantly blessed. As a minister, I to be of good help to the church administration in spreading the news that more people will be able to be members of the Church of Christ, and all those that have already become members to all the more be edified and matured in their faith. L'opera grande di nostro Signore Dio e si vede davvero tanto che c'è la mano di nostro Signore Dio e grazie al suo aiuto che ormai siamo qui. Kumusta na po kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Ako naman po si kapatid na Cesar Sineta, bumabati po sa inyo ng banal na halik. Welcome po dito sa Comment on Air. Dito po, malaya po kayong makapagbibigay komentaryo sa mga isyu na aking tinatalakay. Kung ano lamang po sana ang isyu, yun po ang bigyan nyo ng komentaryo. Yun po ang i-refute ninyo. I-rebuttal ninyo kung mali ang aking sinasabi. Kung hindi po totoo ang sinasabi ko, di pa sinungalingan ninyo. Huwag nyo pong gagayahin si Kaburnok. Itong tagasira. Hindi po ito tagasore, tagasira. Pagka tagasira ka, taga-impyerno ka. Tagasira. Kaburnok na tagasira. Huwag po kayong mapipikon, ano? Galit na kayo, ha? Pinatutunog mo na masyado kitang pinipersonal. I-play mo lahat. Huwag mong puputulin bakit ko ginawa yun. Sinabi ko naman yun bakit ko ginawa yun eh. Grabe ka talaga. Hindi nagbabago talaga. Tagasira, taga-impyerno. Ayan, yan ang lalabas sa iyo, Kaburnok, hindi tagasuri. Lalo na ngayon, lalo kang magagalit sa akin. Dahil madadagdagan na naman yung kasinungalingan mo. Madadagdagan na naman yung mga issue na hindi mo masasagot. Additional na kasinungalingan na naman ito. Huwag kang magagalit, sagutin mo ano. Malayo ang mga sagot mo eh. Hindi mo nasagot yung katibayan ko na kulto ang Iglesia Katolika, na kulto nga ang Katoliko, lalong-lalo na kayo kulto rin. Pinatunayan ko yan sa pamamagitan ng Biblia. Hindi nyo masagot eh. I-rebuttal nyo yung binasa ko sa Biblia. Yun ang i-rebuttal ninyo. Inuulit mo lang na naman eh, yung mga hindi naman otoridad. Ang otoridad talaga na magpapaliwanag kung ano ang kulto, yan ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salitang kulto, yan po'y religious veneration yan. Isang uri yan ng relihiyon. Kung tayo kabilang sa Kristiyano, ang basihan natin, yan ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kung sino talaga ang kulto ayon sa Biblia. Malinaw ang aking mga patotoo. Na yan sana dapat yan ang sagutin mo. Yan ang i-rebuttal ninyo. Pero hindi nyo kayang i-rebuttal yan. At kailanman talaga, tagasira, na hindi mo kayang sirain yan. Na hindi mo kayang i-rebuttal yan. Hindi mo kayang sirain yan sapagkat katotohanan yan eh. Salita ng Diyos yan eh. Yun ang batayan ko kung bakit kulto kayo. Yun ang dapat sagutin mo. Gagalit ka na eh. Huwag kang pikon. Lalo na ngayon. Lalong magagalit ka ngayon kasi madaragdagan na naman yung kasinungalingan mo na hindi mo na naman kayang sagutin ito. Hindi mo na nasagot yung kulto. Hindi nyo na nasagot na yung Katoliko ay iglesia ng tao. Hindi tatag ni Kristo. Hindi nyo na nasagot yung ang Iglesia Katolika sulpot. Lahat yan ay pinahayag ko eh. Yun ang dapat i-refute ninyo. Wala, nagagalit ka na. Pikon ka na, wag kang pikon. Sagutin mo yan. Ngayon, madaragdagan na naman ang issue mo. Madaragdagan naman ang issue na hindi mo kayang sagutin. Mga kaibigan, mga supporter ni Burnok at ni Talibong, sana po, pumukus talaga kayo kung ano ang issue. Ano po? Pakinggan ninyo, ito ang issue na namang tatalakayin ko.
Ayon po sa kanila, Iglesia ni Cristo daw ang pangalan ng iglesia na itinayo ni Cristo sa Mateo 16:18 ayon po sa aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Katunayan, ganito din po ang pahayag ng mga ministro ni Manalo. Grabe ka, Burnok. Anong sabi mo? Ministro ni Manalo. Paano naging ministro ni Manalo yung mga ministro namin? Ang itinuturo ay aral ni Kristo. Ang itinuturo, yung iglesyang itinayo ni Kristo. Kaya, ministro ni Kristo yan. Hindi ministro ni Manalo. Grabe ka talaga, Burnok. Oo, grabe talaga. Alin ba bago dyan? Hindi naman bago yan eh. Sa pasimula pa yan na talaga ang aral ng Iglesia ni Kristo eh. Hindi naman bago yan eh. At lalong hindi modus operandi yan ng Iglesia ni Kristo. Ano bang kahulugan ng modus operandi, Burnok? Kasi basta nagbibinta ka na naman, gumamit ka na naman ng termino na hindi mo naunawaan eh. Isipin mo na tatawagin mong bagong modus operandi ng Iglesia ni Kristo. Naintindihan mo ba yan? Bagong modus operandi daw. Ang modus operandi, yan ay kadalasan maririnig natin yan sa pag-iimbestiga ng isang kriminal para makilala mo ang isang kriminal. Isa sa paraan yan, halimbawa yung akyat bahay na pumasok sa isang bahay, na yung akyat bahay na ninakawan ng isang bahay, dumaan sila sa bubungan. Sa bubungan sila dumaan. May ilang bahay na ang ninakawan, laging dumadaan sa bubungan. Makikilala yung magnanakaw na yon dahil yung paraan nila, laging dumadaan sa bubungan. Yun ang kanilang modus operandi. O anong modus operandi ng Iglesia ni Cristo dyan? Ang may modus operandi, kayo, anong modus operandi nyo? Kunwari kayo, pensor katoliko. Pero ang totoo, kaya nagdidepensa kayo kasi ginagawa ninyong hanap buhay. Yan ang katotohanan, yan ang modus operandi ninyo. Para kumita kayo, para makutungan yung mga katoliko, isa sa paraan para maloko nyo ang katoliko na mag-abuloy sa inyo, yung sinasabi ninyo na depensor kayong katoliko. Yan ang modus operandi nyo. Laging nakadisplay sa screen yung GCash account nyo, bank accounts, PayPal accounts. Laging nakadisplay sa screen. Ngayon, iba na naman ang dinagdag ninyong modus operandi. Dinagdag na naman kayong paraan para makaloko kayo. May padasal-dasal pa kayo. At mali-mali pa yung dasal. Puro kasinungalingan yung lumalabas sa dasal ninyo. Kailanman hindi nagturo ang Biblia ng dasal. Bago muna natin simulan ang ating talakayan, ay magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, mapasa amin ang kaharian mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak,
at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, kapatid na Gabriel. Sige nga, basahin nyo nga sa Biblia na magdasal kayo. Basahin nyo nga na sinabi ni Kristo magdasal kayo. Yan, modus na naman ninyo yan. Yan ang modus operandi nyo. Puro kasinungalingan yung laman ng pagdadasal nyo. Ang panalangin, masilan yan, burnok. Diyos ang kausap mo dyan. Kaya, bago ka magsalita sa panalangin, isipin mo maigi yung sinasabi mo kung totoo yun. Ang Panginoong Diyos ang dadalanginan mo. Pagkatapos magdadasal ka. Iba po ang dasal sa panalangin. Ang panalangin po, pagpapahayag ng iyong kailingan sa Diyos. Yan po ang panalangin. Ang dasal po, memoryado, na paulit-ulit. Ang panalangin pong itinuturo ng Biblia ay yung pagpapahayag ng kailangan mo sa Diyos. Natural, ang kailangan mo, ang sasabihin mo sa Diyos. Hindi yung mimemoryahin mo yung sinasabi ng iba. Hindi yung ipahayag mo, yung memoryado mo na itinuturo ng mga pare. Maling-mali po yan. Dito po, naghahayag ng kamangmanga ni Bornok o ng mga depensor katoliko na nilalaman ng banal na kasulatan. Hindi po ito panalangin. Pagpupuri lang ito sa taong patay na, kay Maria. Ba't nyo pupurin si Maria? Patay na yun. Bawal nga ng Biblia yun eh. Nababasa yan sa Deuteronomio, sinabi ko na eh. Huwag kayong makikipagsangguni sa mga patay. Patay na yan eh. Sabi nga ni Talibong, yung Mariang nakita niya, demonyo raw yun. Pati yung Maria nagpapakita sa mga pare, demonyo raw yun. Napakasama po nun. Ang panalangin mo dapat kung anong inihiling mo sa Diyos. Kaya itong na naman ginawang ito ni Bornok, kaya ganang kawalang unawa ng mga Katoliko o nitong mga depensor Katoliko kung anong sinasabi ng Biblia. Isip-isipin nyo yan. Ano bang nahiling nyo sa Diyos niyan? Sige nga. Lalo na pag nagrosaryo kayo. 150 ang Aba Ginoong Maria, puno ka ng grasya, Santa Maria, Ina ng Diyos. Biro mo, 150 ulit-ulitin mo yan. Puro kasinungalingan. Santa Maria, Ina ng Diyos. Santa Maria. Ipanalangin mo kami. Patay na si Maria. Ba't kayo pananalangin nung patay na? Bawal po yan. Masama yan eh. Si Maria, ayon mismo sa kanya, alipin siya ng Diyos. Alipin siya. Hindi siya ina ng Diyos. Yan ay mababasa nyo dyan sa chapter 1 ng Lucas. Nung batiin siya ng anghel na si Gabriel, magalakaan niya Maria at nakasumpungkan niya ng biyaya sa Diyos. Nagulat si Maria, nagulmihanan si Maria. Nagulat siya kung anong bati yun. Sapagkat sinabi ng anghel Gabriel na siya ay maglilihi. Siya ay maglilihi at manganganak siya ng isang lalaki na tatawaging Jesus. Ngayon sabi ni Maria sa anghel, paano niya mangyayaring wala naman niya ako nakikilalang lalaki? Sabi ng anghel kay Maria, yan niya ay salitang mula sa Diyos. Walaan niyang salita ng Diyos na hindi mangyayari. Kaya nung marinig yun ni Maria, na yun pala'y salita ng Diyos, sabi ni Maria, mangyarian niya ang ayon sa sinabi mo. Ako anya'y alipin lamang ng Diyos. Alipin lamang siya ng Diyos eh. Yan ang bagong modus operandi mo na naman. Kayo ang may bago eh. Sa kayong itinuturo ni Kristong yun, hindi ang ibig sabihin nun, yun na rin ang uulit-ulitin mo. Na kahit bumabagyo, pananalangin mo, hingi ka ng pagkain. Kahit nasa jeep ka, hingi ka ng pagkain. Puro pagkain na hiningi mo. Masilan ho ang panalangin, hindi basta-basta. Paano diringgin ng Diyos ang panalangin nyo? Karamihan kasinungalingan ang sinasabi ninyo. Puro mali. Hindi panalangin kundi pagpupuri sa isang taong patay, pagpupuri kay Maria. Saka humingi ng tulong kay Maria. Hindi si Maria tagapamagitan. Hindi si Maria ina ng Diyos. Si Maria ay babae, hindi Ginoo. Puro mali, puro kasinungalingan. Labag po sa pagtuturo ng Biblia na sumangguni ka sa taong patay. Patay na yan si Maria eh. Sabi nga ni Talibong, si Maria ang nagpakita sa kanya, demonyo yon. At yung Maria raw nagpapakita sa mga pare, demonyo rin yun. Paano nga magpapakita si Maria? Patay na yon.
Tama si Talibong, demonyo talaga yung nagpapakita para dayain kayo ni Satanas. Maling-mali po yan. At saka ito pa, ulitin ko yung kinopya ni Bornok, yung nababasa sa Biblia. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, mapasa amin ang kaharian mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. O ayan, kinopya na, dinadaya pa. Kinopya na nga lang, dinadaya pa. Hindi po yan sinabi ni Kristo para yan din ang bigkasin mo sa panalangin. At saka binago nyo pa. Yung dumating nawa, ang iyong kaharian, ginawa ninyong mapasa amin ang kaharian. O, yan ang objective ni Satanas. Mapasa kanya ang kaharian ng Diyos. Walang sinabi si Kristo na ito ang sasabihin ninyo na mapasa inyo ang kaharian. Walang ganun eh. Kaswapangan niyang mga pinahayag ninyo eh. Mapasa amin na niya ang kaharian. Kaswapangan talaga yung pinakikita ni Bornok. Oo. Mapasa amin na niya ang iyong kaharian. Ay nako, yan ang objective ni Satanas eh. Masama yun eh. Nakapangingilabot yung mga dasal mo eh. Pumanik si Kristo sa langit at ang mga apostol nagpatuloy. Umabot ata ng mahigit 60 taon ang pangangaral ng mga apostol. Hindi kailanman nagturo ng Ama namin nasa langit ka. O, sige, bumasa ka nga isang talata na yan ang idinasal ng mga apostol. Na yan ang ipinanalangin ng mga apostol. Sige nga, wala kayong mababasa na ang mga apostol na nalangin ang ganon. Naghahayag talaga ng kamangmangan ninyo, kabubuhan ninyo. Yang sinabi niya ni Kristo, pinaka-pattern lang yan sa panalangin. Ganitoan niya kayo magsipanalangin. Hindi sinabi ni Kristo, ito ang inyong sasabihin. Hindi ganon eh. Kasi ang panalangin, magpapahayag ng kahilingan mo sa Diyos. Yan ang panalangin. Kaya mali na uulit-ulitin mo yon. At pagkatapos papalitan mo pa yung dumating nawa ang iyong kaharian. Papalitan mo na mapasa amin ang iyong kaharian. Ay naku, swapang ka Bornok. Tagasira ka talaga eh. Pati ang pagtuturo ni Kristo sinisira mo eh. Tagasira ka. Kayo ang may bagong modus na naman. Ayan, dinagdagan nyo na naman ang dasal para papaniwalain nyo mga Katoliko na kayo'y banal, makadiyos. Para naman patuloy nyong huthutan, patuloy ang pangungutong nyo sa Katoliko. Lulukuhin nyo na para bang kayo'y makadiyos. Meron bang makadiyos na ganon? Meron bang makadiyos na hindi tinuturo yung pangalan ng Iglesia itinayo ni Kristo? Nababasa sa Biblia yung Iglesia ni Kristo. At gustong-gusto pang ituro, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi makadiyos yan. Kaya nga nababasa sa Timoteo yung mga nadaya ni Satanas, mga ngaral ng aral ng demonyo. Ayan, bawalan niya mag-aasawa, bawal kumain ng karne. O nasa Katoliko yan eh, aral ng demonyo yan. Tanda yan ang mga nadaya. Huwag sana po kayo magagalit sa akin lalo na po kayo mga kaibigan kong Katoliko, mga kamag-anak ko. Suriin niyo po ang Iglesia ni Kristo para matuto kayo ng tamang panalangin, ng tamang pagrirelihiyon. Hindi Muli ay inaanyayahan ko po kayo na makinig po kayo sa Iglesia ni Kristo. Suriin niyo po ang aral sa Iglesia. Kung ayaw po naman ninyo, hindi naman kayo pipilitin. Suriin ninyo para lalong mabuksan ang inyong isipan at maitakwil na ninyo yung kasinungalingan na naipunla sa utak ninyo, sa puso ninyo nitong mga dipensor Katoliko. Bueno, mga kaibigan ko, muli ko po kayong inanyayahan na makinig po kayo, magsasat po kayo sa Iglesia ni Kristo. Talikuran nyo na po ang mga kasinungalingan yan. Linuloko lang kayo. Ginagamit lang kayo para pagkakitaan. Ganyan po ang mga dipensor Katoliko. Panoorin ninyo. Umpisa pa agad eh. Pindutin nyo ang subscribe button. Sa ministro namin na nagtuturo, may naririnig ba kayong ganon?
Pindutin ninyo ang subscribe button para lagi kayong updated. Wala pong ganun ng mga ministro namin, kundi direkta. Tinuturo talaga aral. Tinuturo talaga ng mga ministro, napakalinaw ang turo ng ministro. Na ang iglesia ni tinayo ni Kristo, sa Mateo 16:18, ang pangalan, Iglesia ni Kristo. Huwag po kayong pikit matang sumunod dyan. Kinukutungan lang po kayo ng mga yan. Ginagamit lang kayo sa kanilang hanap buhay. Bueno mga kapatid, samahan po ninyo akong ipanalangin natin ang kapatid na Eduardo, na sana manatili ang patnubay sa kanya ng Panginoong Diyos. Ako pong muli, si kapatid na Cesar Sineta, muli pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Maraming salamat po.